Kapayapaan po ng Diyos ang parating sa ating mga kapatid. Narito na naman tayo sa Talakayan with Kabernok. At ngayon, tuloy-tuloy tayo sa mga reaction video natin patungkol dito kay Kael Ministry. Ayan, kaya hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome Kabernok ng Packmasters PH. Hello po Kabernok, magandang araw po. Hello, Brother Gabriel, at sa lahat ng mga manonood mo, lalong-lalo na sa mga fans ng best friend mo na si Kael Ministry na ating ibubuking ngayon. Hello sa inyo, mga kaibigan. Sige. So, simulan na natin yung video. Panoorin na natin. Let's see sino talo or panalo sa araw ng paghukom. Born again versus Catholic, bless na lang. Sorry, but may galit ako sa mga born. Dun sa may reaction na kagad tayo, pero hindi mo na kay Kael. Dun muna dun sa Katoliko na nag-comment. Yan na nga yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Huwag tayong magpapadala sa emosyon pag nagko-comment. Kasi ang tendency, imbes na maganda yung masasabi natin, lalo na kung di tayo sanay mag-control ng emosyon, pangit yung masasabi natin. Okay? Again, mostly enemy ko, born again. Pilosopo, mga karamihan, born again. Talo? Alam mo ba kung sino talaga ang totoong talo? Ang totoong talo ay yung walang Panginoong Kristo na tinanggap sa kanyang buhay. Alam nyo kung bakit? Dahil kahit saan ka pa nagsisimba at linggo-linggo kang umaaten, kahit araw-araw ka pa nananalangin, pero kung wala kang genuine repentance at hindi mo totoong tinanggap ang Panginoong Kristo sa iyong puso, sa iyong buhay, hindi ka rin maliligtas. Ito ang problema sa karamihan. Pag sinabing born again, galit na galit. Iba agad ang pumapasok sa isip. At pag-iisipan pa ng pagiging born again ay religion. Hindi ko alam kung ano nakikita nyong mali sa pag... Actually, religion naman talaga yan mga kapatid Yung sa sekta nila na yun, kahit huwag nilang aminin, that is religion. Katunayan, pag niregister nila yung kanilang sekta o samahan sa Securities and Exchange Commission, nakaregistered yun as religion, mga kapatid. Religion naman talaga yan. Religion po yun, mga kapatid. Because kung titignan naman natin kahit yung definition ng religion, yun po, mga kapatid, is yung isang maaring samahan, maaring paniniwala, or yung pagsamba sa Diyos, no? Kapag gumamit nga tayo ng Greek na dictionary, ang nakalagay doon worship ceremony, rituals. So yun kasi yung ng religion Hindi mo po pwede sabihin kasi na hindi naman religion yung samahan nyo. Kasi yung Kristyanismo mismo isang religion It's a religion, mga Brother kapatid. Gabriel, Yes, Kabarno. siguro yung gawin natin para mas maganda, ano mo sa Google nga yan, yung etymology na lang siguro nung religion, Sige. para mas maintindihan ng mga kapatid natin. Kasi kapag sinabing religion, galing yan sa sa Latin ba yun? Yung religare? Or sa Greek? Para maunawaan ng born again pastor na ito, na si Kael na ito, yung kanyang mga sinasabi. Actually, yung ginagawa niya yan, fallacy nga yan At ito, yung religion, yung ibig sabihin ng relationship Ayan pwede mo bang palakihin yan, kapatid na Gabriel? Parang hindi ata makikita ng mga nanonood sa atin. Ayan. Ayan religare to bind. Oo, yan yung Latin religare to bind. Ibig sabihin, kung may yung born again, religion yun. Kasi nga, di ba, sa born again, sinasabi mo na kung tatanggapin mo ng totoo si Kristo bilang Panginoon mo, di ba, religion nun? Yung tawag doon, religion yun. Ikaw na nga nagsabi. Tapos sasabihin niya, i-deny niya na hindi daw religion yung born again. Mali ka. Napakasinungaling mo. O yan ang masasabi natin. Klarong-klaro sa ebidensya, sa etymology pa lang, huling-huli ka na. Kaya, naku, kawawa naman. Tapos, Brother Gabriel, ito pang isa, yung talata, sabi niya, hindi daw yung born again, hindi daw yan religion. Tapos, babasahin niya yung isang talata. Siguro, i-forward na natin yung kanyang video. Kasi, sana, di ako mali, pero sa palagay ko, Juan 3:3 na naman yan. O siguro, Juan 3:3 na naman yung babasahin niya, sirang plaka na nakakaumay. Tuloy muna natin yung video. Ay, ito Ano ko lang to hula ko lang, Brother Gabriel Juan 3:3 yan. Sigurado ako. O kung alam ba talaga natin ang ibig sabihin ng born again. Ito ang katunayan na hindi mali ang born again at hindi religion ang born again. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again,
he cannot see the kingdom of God. Unawain natin mga Mali, kaibigan. mali yan. Sabi dito, kung Ayan. hindi ka maboborn again, Oo, hindi ka daw mali. makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mali yung kaniyang ginagawa eh. Kasi ganito yun, Brother Gabriel. Yung nasa Juan 3:3, hindi naman religion yung tinutukoy ng born again sa talata. Yun nga. Yung ginawa kasi nila, yung founder ng lahat ng mga born again sects sa buong mundo, yung lalaking yun, kinuha niya yun sa Juan 3:3. Alam ko na yun eh. Tapos i-claim niya na dapat maging born again ka para ikay maligtas. Yung tinutukoy na born again dyan, di naman relihiyon yan eh. Yung tinutukoy na born again dyan, siguro sa ibang salin, mababasa natin, born Hindi, from eto, above. isa na natin, Yung sa, Kaperno. Kahit o dito yan sa o, magandang balita, may footnote na. o yan o, o kaya mula sa itaas, born from above. Ayan o, Born from above. sa magandang, o yan ang ano yung meron bang religion na born from above? Wala namang ganun. Yung born again Diba? sa Juan 3:3, tumutukoy yun sa bautismo. Oo, Yun. yan ang tinutukoyan dyan. Sa bautismo, dalawang uri kasi yan eh. Kung i-atras natin sa versikulo 5, i-flash natin sa screen yung verse 5. Kasi sabi sa verse 5, dalawa eh, yung isa sa pamamagitan ng tubig, yung isa naman sa pamamagitan ng espiritu. Yun yung pagbo-born again. Yung pagbo-born from above, it's sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu. So hindi siya Espiritu. choice, kundi dalawa yung pagdadaanan mo. Kakaiba naman sa kanila eh. Yung pagbo-born again nila sa pamamagitan lang ng espiritu, walang tubig. Sa iba namang born again sects tubig lang, wala ning espiritu. 'Di ba? Sa Iglesia Katolika ba nagko-comply ba tayo sa pagiging born again? Actually, oo eh. Yung mga Katoliko na especially yung after the sacrament of confirmation, tayo po'y born again na kaagad. Oo, na born again tayo kasi nga yung water, yun yung baptism. Yung fulfillment ng Initiation. pagiging born again, correct ano? Yung fulfillment ng pagiging born again sa John 3 verse 5, yun yung sacrament of confirmation. So ibig sabihin, dalawa yon, baptism at sacrament of confirmation. Isali mo pa yung Eucharist. Brother Gabriel, isali mo pa yung Eucharist, panalo ka na. Oo, talagang panalong-panalo ka ng Katoliko niyan. Kaya itong pastor na to, nag-commit ng fallacy yan, kapatid na Gabriel. Pinapalabas niya na yung sa John 3:3 na phrase na born again, religion, hindi daw yun religion, pero yung born again na tinutukoy doon sa nag-comment, di ba yung nag-comment sa kanya? Yung born again na tinutukoy nung nag-comment, samahan eh. Brother Gabriel, isang samahan, Yun isang yung context pangkat. eh. Oo, yun ang context. Ngayon, yung ibabato mo ngayong sagot doon sa kanyang sinasabi, mali naman pala, malayo. Dapat sabihin doon sa talata na yung born again na pangkat, hindi relihiyon. Dapat ganun ang nakasulat. Pero yung sinasabi dito, born again na iba yung method, yung process. Yun yung tinutukoy dyan. Hindi naman yan born again na tatanggapin si Kristo. Yun yung style nila kasi dapat tatanggapin lang si Kristo, ligtas na sila. Hindi naman mababasa dyan eh. Ang sinasabi dyan, ipapanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Dalawa yun. Yung kanila, espiritu lang. Biruin mo, sasabihin na tatanggapin si Kristo, di nga espiritu yung tatanggapin mo. Si Kristo yung tatanggapin mo, hindi yung Espiritu Santo eh. Mali talaga. Kaya mali yung born again sect na sinasama ni Kael na yan. Talagang laglag pa nga yan, Brother Gabriel. Dapat umalis na kayo dyan, delikado yan. Wala po sa Biblia, hindi po natin mababasa na kapag tatanggapin mo si Kristo, sasabihin mo, ay, tinatanggap ko si Kristo bilang Diyos ko at aking tagapagligtas. Ay, ligtas ka na. Oo, ay, ligtas ka na. Walang ganong mababasa. Ano bang mababasa natin? Basahin natin yung Marcos 16, pakibasa, Brother Gabriel. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya, paparusa. O diba? So, klarong-klaro, kailangan ng pagbabautismo, Brother Gabriel. Di yung magsumasampalataya ka lang, diba? So, dyan siya nagkakamali. Sige, so ituloy na natin. Nasasabi, natalo ang born again kung talagang totoong nauunawaan mo ang pagiging born again. Dahil sinasabi dyan na hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka muna maboborn again. Napakalinaw dyan na kung hindi ka maboborn again ay hindi ka talaga maliligtas dahil tingnan mo yung yung conclusion niya, napaka-conclusive. May sinabi ba na talo ang born again? Ayun
let's see sino ang talo or panalo sa araw ng paghuhukom. O yun lang naman yung yun lang naman yung tanong eh. Nagkaroon na siya kagad ng conclusion na talo na kagad yung yung born again. Ngayon, balikan ko naman dun sa dun sa sinasabi niya na tawag doon, kung hindi ka makakapasok sa sa kaharian ng Diyos, siya na mismo yung nagsabi kanina na dapat tanggapin si Kristo bilang personal Lord and Savior, which is iba naman yung process or iba naman yung tinutukoy para doon sa Juan 3:3 kasi ang tinutukoy doon yung pagiging born again. Magkaibang setup yun eh. So dito sa sa sinasabi niya na to, for me that is deception. Na may deception yan, mga kapatid, kasi alam ko yung katwiran niya na yan. Mga kapatid, tatandaan nyo hindi po siya definite na born again lang. Kasi kung titignan natin yung sa Greek niyan, kaya nga nabasa natin kanina, di ba, pinakita ko po sa inyo na merong nakalagay na born from above. So dapat, tama yung born again, tama yung born from above. Sila kasi definite na magsalita, born again, born again. Hindi, meron ding born from above. Ibig sabihin lang po doon, kagaya ng sinabi namin dito kanina, bautismo po iyon. The problem kasi dito sa mga born again din na yan, nangangaral sila na hindi ka din daw maliligtas through baptism. Kasi ang dapat daw is tanggapin mo si Kristo bilang personal Lord and Savior. Kaya mali din tong sinasabi niya na to eh. At dito din mapapatunayan kung hindi niya tatanggapin yung sinabi ko, kasi yun yung natutunan ko bilang born again nung araw, kaburnok eh. Hindi makapagliligtas ang bautismo. Ang makapagliligtas is yung tanggapin si Kristo bilang personal Lord and Savior. Bakit niya binabasa ngayon yung John 3:3? Di ba? Yun yung point, mga kapatid eh. Yes, Kabernok. Brother Gabriel, binabasa niya yung John 3:3 kasi akala niya yung tinutukoy na born again, pangkat. Pero sinasabi niya na hindi daw yung relihiyon. Mali diba? How ironic. Di ba? Kasi, mga kapatid, when we say born again, pag in a context dito, halimbawa yan, sinabi natin, ito born again to eh. Hindi kami tumutukoy dito ni Kabernok na born again na process na bautismo. Pangkat yon sila yon. Kasi sila din naman ang nag-claim eh. We are born again Christian. Kaya nga PAC tawag natin sa kanila, di ba? Kasi hindi nila matanggap na wala daw silang religion on this, hindi daw sila sa religion, which is mali yun, mga kapatid. Yan ay deception. Pangliligaw yan sa kapwa, no? Hindi nila inaamin kasi na dun sa religion, at balik ulit tayo dito sa definition lalo na sa etymology, mga kapatid ha. Kasi hindi naman nila sasabihin sa inyo to eh. At least inform kayo, mga kapatid kong Katoliko, no? Ayan no, tignan niyo yung nakalagay dito. Originally, in the sense, life under monastic vows, Old French or from Latin, religion, obligation, bond, reverence. Hindi ba nangyayari sa kanilang sa kanilang sekta? Come on. Mali yan. Pag sinabi nilang wala daw silang religion o hindi sila naniniwala sa religion, yung very essence ng religion ginagawa nila eh. Di ba? Halimbawa, ganito pagpalagay na natin tama yung kanilang interpretation. Tinanggap nila si Jesus bilang personal Lord and Savior. We worship you, Jesus. I love you, Jesus. Jesus. Gumaganon-ganon sila. Di ba? Nakataas pa yung kamay pag nag-worship service sila. Hindi ba? Meron silang bond between them tsaka yung Jesus nila. Di ba meron silang reverence na pinapakita sa kanilang Jesus nila? And that's the essence of religion. Wala daw ikang itinayong religion si Kristo. Ganun ba talaga? Ginagawa nga nila yung essence of religion eh. Di ba mga kapatid? I'm talking about the essence of religion, mga kapatid ha. At kahit wag nilang tanggapin, dalawa ang sagot natin diyan. Pag essence sa pag-uusapan, ginagawa nila yung essence of religion. Meron silang bond kay Kristo nila, meron silang reverence na pinapakita sa Kristo nila, meron silang relationship na ipinapakita sa Kristo nila. Pag sinabi naman nila na yung pangkat, hindi po totoo yon. Diyan pa lang sa Securities and Exchange Commission, kung nakaregister itong samahan na kinakaaniban nito ni Kael Ministry, nakaregistered sila as religion. Kaya isang malaking kasinungalingan or hypocritical sa kanilang part kung alam nila naka-registered sila as religion and yet sinasabi nila na hindi naman sila umanib sa religion or hindi naman sila sa religion, religion nga sila eh. In a spiritual part, hypocritical din sila sa part na yon or sinungaling sila sa part na yon pag sinabi nilang ay wala kaming ginagawang religion. Hindi kami sa mga tawag doon. May sinasabi may bagong katwiran sila eh. Nakausap ko yung kaibigan kong born again, Kaburnok, ang sinasabi niya
hindi daw sila naniniwala sa mga rituals. Ayan. More on faith lang daw sila kay Jesus Christ. Oh, come on. Hindi ba rituals yung ginagawa nilang worship service? Di ba may mga rituals na ginagawa sila dyan such as pagkanta nila ng joyful song and then pagkatapos ng joyful song, solemn song naman yung kakantahin nila? Hindi ba rituals din yung pagtaas-taas nila ng kamay na yon and then I love you Jesus, amen and amen sa mga pastor nila? It's part of rituals. Lalo na kung halimbawa dun sa kanilang worship service may iinumin silang mga tawag doon tang no juice at dinurog na sky flakes o dinurog na magic flakes na dinasalan muna ng pastor bago nila inumin at kainin yung ano. It's a form of ritual. Kaya ang dami nilang idini-deny na and yet ginagawa nila. Kaya nga yun tawag doon hypocritical sa kanilang part yun, mga kapatid. So dito sa sinasabi ni Kael Ministry, tinatalo niya mismo yung sarili niya. Kinokontra niya mismo yung sarili niya. Ayan. Okay? Tuloy natin yung video. Makakapasok sa kaharian ng Diyos. So bakit mo ngayon nasasabi na talo ang born again? Walang sinabi dun sa tanong. Nagtatanong lang siya. Okay? Although hindi din ako, to be honest, and honest tayo dito, hindi din ako agree sa tanong. It doesn't make sense na pagtalunin mo yung Catholic tsaka born again because hindi naman humahatol ng Diyos natin based on sa kung anong sekta yung kinaaniban mo. Because I do believe, and our church also teaches na hindi lang Katoliko ang maliligtas. May maliligtas na sa labas ng Iglesia Katolika. So, yung itanong mo na sino ang mananalo sa paghuhukom, Catholic and born again, guys, hindi ganon humatol ang Diyos. And wag tayong gumawa ng unnecessary competitions regarding that. Hindi ganon ang judgment balang araw. At dito naman sa naging conclusion niya, na talo daw kagad ang born again, mali din siya sa part na yon kasi hindi ganon ang konteksto ng tanong. Okay? Hindi ganon yung tanong. Deception yan, Kael Ministry. That is deception. Kung talagang totoong nauunawaan mo ang pagiging born again dahil sinasabi diyan na hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka muna maboborn again. Maboborn again or maboborn from above. That is bautismo. That is bautismo, mga kapatid. And how ironic, alam mo ba, Kaburnok, na isa sa mga pagpapatibay namin, bakit hindi ikaliligtas ang bautismo? Ayon to sa aral ng born again, ha? O, tignan yung yung katabi ni Jesus Christ. O, nung bago siya mamatay, o yung magnanakaw, hindi naman yun na born again in a context ng bautismo. Hindi siya nakaranas ng bautismo. Hindi siya nabautismuhan. Nanampalataya lang siya kay Jesus. Kaya naligtas yung katabi ni Jesus Christ na nakapako. Dito sa sinasabi niya, kung contextually speaking, kung kukunin natin yung biblical hermeneutics, tumutukoy yun sa bautismo, mga kapatid. O dahil lalabas, hindi nakapasok ng kaharian ng Diyos, yung katabi ni Kristo, kasi hindi siya nabautismuhan Yun yung guys I'm speaking dun sa may interpretation ng born again, na hindi nakapagliligtas ang bautismo. But guess what? Itong interpretation ng Iglesia Katolika. Ligtas yung katabi ni Kristo na yun. Because pinangakuan sa ni Kristo. And believe me or not, guys, ang aral ng simbahan, na bautismuhan yung katabi ni Kristo. Hindi nga lang bautismo sa tubig. Alam nyo kung ano yun? You can correct me, Bruno. That is baptism of desire. That is baptism of desire. Kaya mali yung mga born again na yan. Sinasabi nila, hindi naman ika na bautismuhan yung katabi ni Kristo. Hindi totoo yun. Nabautismuhan siya. Pero ibang special special na kalagayan kasi yung nangyari sa kanya. Kaya hindi siya nabautismuhan sa water, but nabautismuhan siya in a special way. At yun yung tinatawag nating baptism of desire because meron siyang desire kay Kristo. Meron siyang desire na makasama si Kristo. Wala nang time, wala nang panahon, mamamatay na sila. Kailangan pa bang humanap ng ilog para ilublob siya? No, but alam ni Kristo at alam ng ating simbahan, may bautismong naganap. Yon yung hindi ituturo sa inyo ng born again kasi kailangan nilang maisaksak yung kanilang interpretation. Yes, Kaperno? Dadagdagan ko na. Sige po. Kasi yung baptism kasi, di ba, sacrament yun. Doon sa kaso na pinanggit mo, yung sacrament mismo, kaharap na nung kriminal yung good criminal, kaharap na. Kaharap niya si Kristo. Si Kristo mismo is a sign, is a sacrament. Sacra, di ba, pag sinabing sacrament,
sign yun eh. Sign. O si Kristo Mm. yung mismong sacrament. So siya yung Mm. magliligtas ngayon. Kaya nga Oh. tinatawag nating baptism by desire. Kasi nga, yung Desire, sacrament mismo, yun. nasa harap na niya. At saka yung isa Mm. pa, si Saint Thomas Aquinas, sabi nga niya, hindi ako nagkakamali, yung baptism by desire nung good criminal na fully complete doon sa doon sa Abraham's bosom. At yung proof niyan ay nasa unang Pedro, as ano ba yun, yung parang 'di ba yung yung Bumaba siya sa prisons, Kailanman ano 3:18 hanggang yung 19. yun, tres parang verse 3 yun 'no? Tres Yung 4 verse 5 tinag ata yun kung di ako nagkakamali, yung unang Pedro 4:5, 'di ba si Kristo nangaral doon sa sa Abraham's kailaliman. bosom? Oo, Mm. sa kailaliman ng lupa. Yung kaniyang pangangaral, yun yung naghugas. Mababasa natin yun, 1 Peter 4 verse 5, ayan. So, yun yung complete ni nung good criminal. Based yun sa pananaw ni Saint Thomas Aquinas, Sinabi ko lang yung pananaw niya para makita ninyo at biblical po yun. Yun lang at mali itong si Kael Ministry. Ministry. Ayun. Yan. Yes, Kaburnok. Ayan eto i-continue ko lang yung sinasabi ko Kaya nga nagkaroon ng magandang sense sa atin sa atin bilang isang Katoliko na hindi puwedeng hindi ka mabautismuhan, okay? Kailangan talaga ng bautismo. Kaya nga binasa natin kanina yung Marcos 16:16. Dalawa yon mga kapatid. Kailangang sumampalataya at kailangang mabautismuhan. Yun, mga kapatid. At dito nga kayo dapat mag-ingat sa kagaya ng interpretation nito ni Kael Ministry kasi ang isasaksak nila sa mga utak natin yung kanilang interpretation sa Biblia. Kasi nga mga kapatid, tulad ng sinasabi ko sa inyo, napakadaling bumasa ng Biblia at sabihin yun mismo yung salita ng Diyos. Yan ika ang katotohanan. But ang katotohanan dyan is yun yung interpretation nila. And it doesn't necessarily mean na tama na kagad yun, kapatid. Okay? At ito naman ang kagandahan sa Iglesia Katolika natin because meron tayong teaching authority. No? Hindi tayo yung basta nagse-self-interpret lang at makabasa lang ng talata and then boom, yun na yung isasaksak sa utak natin. Kaya nga, tignan nyo, kung tulad yan, nagsalita kanina si Kaburnok, nag-quote siya sa sinabi ni Saint Thomas Aquinas. Because si Saint Thomas Aquinas may kaalaman talaga sa Biblia and is one of the best teachers dito sa ating simbahan. That's why kahit nasabihin mong nasa middle age pa siya na buhay, until now, nire-recognize siya ng ating simbahan at yung mga theologian ng ating simbahan, kahit yung ibang mga Bible scholars ng ating simbahan ay humahanga po kay Saint Thomas Aquinas, lalo na sa mga philosophical arguments. Kaya po mga kapatid, it is safe na maniwala po kayo sa aral po ng ating simbahan. Okay? So, yan yung maganda doon. Napakalinaw dyan na kung hindi ka maboborn again, ay hindi ka talaga maliligtas dahil hindi ka nga makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito kung hindi ka daw maboborn again, hindi ka maliligtas. That is ironic because they have also a teaching, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, na ang ikaliligtas mo lang ay kay Kristo. Tanggapin siya bilang personal Lord and Savior. And yet, ino-honor niya na yung bautismo pala nakapagliligtas. Contradiction yon sa kanilang aral. Pero tayo sa Iglesia Katolika, hindi natin problema yan. Because alam natin na sa bautismo, kailangan ng pananampalataya. Okay? Kasi makapangyarihan naman ng Diyos at the end of the day. Consider it siya at the end of the day. Yun yung mahalaga. That's why meron tayong baptism by desire. Meron pa nga baptism by blood Alam nyo ba meron ganun mga kapatid? Pero di na natin tatalakayin yan mga kapatid. Kasi special circumstances naman yung pinag-uusapan doon. The point is this. Sa atin sa Iglesia Katolika, makapagliligtas ang bautismo. At pag sinabing bautismo, yun yung born again or born from above. Okay? Kung hindi mangyayari yan sa'yo, ano ba kasi talaga ibig sabihin ng born again? Kahit nga si Nicodemus naguluhan. Nicodemus said unto him, how can a man be born again when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Ang akala niyang born again ay literal. Akala niya babalik ulit siya sa Ang Katoliko na may alam sa katisismo ng Iglesia Katolika, hindi ini-interpret yung pagiging born again as literal. Wala tayong ganong interpretation. Alam nyo ba yon mga kapatid? Now you know. Sa atin sa Iglesia Katolika, kahit sa katisismo ng Iglesia Katolika, kahit sa may Catholic faith, kahit
kahit dito sa paborito kong Biblia na sambayan ng Pilipino sa Iglesia Katolika, wala po tayong interpretation na yung pagiging born again is literal na papasok tayo sa ano ng magulang natin. Walang ganon. The mere fact na itinuturo sa atin yung kahalagahan ng bautismo, therefore, we interpret that the Bible verse of that hindi siya literal na ipapanganak muli ng magulang. Hindi tayo natulad kay Nicodemo. So, anong gustong palabasin dito ni Kael Ministry? Pinagbibintangan niya ba tayong mga Katoliko na ganun din pagkaunawa natin? I'm sorry to say, catechism-wise or teaching-wise, wala tayong ganong aral. So kung yun yung bintang niya sa atin, nagbibintang siya sa wala. No? Magkakasala lang siya dyan. It's kind of deception for me. Pupunan ng kanyang ina at ipapanganak muli. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Makikita natin na sinabi dito, be born of water and of the Spirit. Ipinapaliwanag na ngayon ng Panginoong Jesucristo kung ano ba talaga ibig sabihin ng born again. Ano ba ibig sabihin ng born of water? Tingnan natin yung context ng chapter 3. Sabi sa verse 4, nagtatanong si Nicodemus kung ano ba talaga ibig sabihin ng born again dahil akala niya ito ay literal. Kaya nga sabi niya dito, can he enter the second time into his mother's womb? Nililinaw ngayon ng Panginoon yung born of water. Yan ngayon, yung born of water, alam naman natin nung tayo ay nasa sinampupunan ng ating mga magulang, nung tayo pinagbubuntis nila, meron niyang bahay bata, meron niyang tubig. Come on, yun na ba yung sinasabi ng talata? Sa'yo na lang yan. Sa'yo na lang yan, Kael Ministry. Saan mo napulot yan? Brother Gabriel, ang dami niyang Yes, Kabarno. dami niyang satsat, talata, Brother Gabriel, di ba? Yun nga eh. Oo, Kanya na ang lang dami yan eh. Dami niyang sinasabi. Oo. Ito talaga, parang flowery, nagsasalita ng mga flowery. Di niya dinidiretso Oh, word yung mga... salad. Word salad, Ay, di ba? ay, Yung may magamit Oo. lang na word. Di ba? Walang ganun mga kapatid ha. Yung, I don't know, siguro parang masyado niyang nililiteral yung talata. Yes, kapag buntis ka kasi, pag buntis yung babae, talagang dun sa womb, meron talagang tubig dun. Kaya nga, ang tawag dun amniotic fluid, if I'm not mistaken. But yun ba talaga yung be born of water? Sige nga, tignan nga natin kung ano sasabihin niya. Sa loob, nandun tayo sa loob ng tubig na yun. Kaya nga nung tayo ay pinanganak, sasabihin nila, pumutok na ang panubigan. At lalo pang nilinaw ng Panginoon na yan ay literal birth or physical birth. That which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the spirit is spirit. Napakalinaw sa taga. Teka. Ang sabi mo, nilinaw ng Panginoon na yan ay literal o physical birth. Yun ba yun? Yun ba yung sinabi ni Kristo? Physical birth ba yun? Yun ba yung pagkakalinaw ni Kristo doon? No, that is deception. Ang nililinaw ni Kristo doon, yung tinutukoy niya na born from above o born again, hindi yung physical birth. Deception yan. Kael Ministry, deception yan. Hindi nilinaw ni Kristo yung na physical birth yon. Mali yon. Kasi kung yun pala yung nilinaw ni Kristo na physical birth pala yon, therefore tama si Nicodemus. Hindi siya dapat nalito. Kukontra yan sa sinabi mo kanina kasi sabi mo na si Nicodemus eh. Di ba? Kasi kung literal birth pala yun, bakit born from above? Bakit gumagamit yung ibang Bible ng born from above? Kung literal o physical birth pala yan. Merong nanganganak hindi naman from above eh. Meron nanganganak nakahiga o di hindi from above yun pag pinanganak ka physically. Di ba? Mali yun. Ibang-iba na yung context na sinasabi mo na yan, Kael Ministry. Talog ang ipinanganak nga ng laman ay laman nga. Yan po yung physical birth. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Now, pag sinabing born again, ang tinutukoy po dyan ay yung born of spirit. Kaya nga, born again na kasi naipang... Oh, ayun naman pala, sinabi mo na born of spirit naman pala eh. Di ba? Bakit sinasabi mong nilinaw ni Kristo na physical birth? Mali yun Anak na tayo sa laman. Kailangan naman natin ipanganak sa spirito. Now, bakit ba kailangan natin maborn again? Dahil pag tayo ay wala sa Panginoong Jesucristo, patay ang ating espiritu. Bakit nga ba patay ang ating spirit? But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou shalt eatest thereof, thou shalt surely die. Tanong, nung kinain ba ni Adan yung prutas, namatay bagad sila ni Eva? Hindi naman, di ba? Nabuhay pa nga si Adan ng 930 years old. Ano yung sinabi sa Bible na thou shalt surely die? Pag kinain mo ang prutas na yan, ang namatay po nung araw na yon ay ang espiritu. Kaya lahat ng tao ay hiwalay sa Diyos until such time na siya ay magrepent.
at tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, doon pa lang papasok ang pagiging born again. Naipanganak ka na sa Spirit, nagkaroon na ulit ng koneksyon sa Diyos. Meron na ulit kayong relasyon ng Diyos na dati. Di ba essence ng religion yun, sinasabi mo na yan, di ba? Pero mga kapatid kong Katoliko, pwede nating sabihin na ganon yung nangyari na kailangan magkaroon tayo ng connection sa Diyos or kailangan nating mabautismohan or kailangan maborn from Spirit in a Christian dispensation. But paano yung ibang mga heroes of faith na hindi nagkaroon ng connection kay Kristo? Halimbawa si Abraham. Halimbawa yung 12 lipi ng Israel na yung 12 anak ni Israel pala. Ayan. And then how about yung iba pang heroes of faith na mababasa natin sa Old Testament pero hindi nakaranas ng pagiging born again or connection kay Jesus Christ. Again, meron tayong tinatawag na special na pagkakataon para sa kanila, okay? At meron naman pong nabautismohan din sa Old Testament. We consider that as still bautismo but not in a Christian way. So, merong maliligtas, merong tawag doon, malalapit sa Diyos or magkakaroon ng connection sa Diyos, bonding, reverence, kahit na hindi sila nakaranas ng bautismo, yung mga nandun sa may Old Testament. At kailangan din natin maisip na may mga taong sa panahon natin ngayon in Christian dispensation na hindi nagkaroon ng pagkakataon na makilala si Kristo ay maliligtas pa rin po. Okay? Kahit hindi sila nakaranas ng bautismo, kahit wala silang bond, pero sabi ko nga sa inyo, kaya hindi nagme-make sense yung tanong din kanina nung kapatid nating Katoliko is merong ililigtas ang Diyos na hindi na bautismohan, hindi nagkaroon ng relationship sa Diyos, but is still gumagawa ng kalooban ng Diyos. So, yun yung gusto nating i-point dito. Okay? Okay, tuloy natin yung video. Ating naputol. Tanong, sa lahat ba ng tao putol ang relasyon sa Diyos? Yes. Kung wala kang Panginoong Jesucristo na tinanggap sa iyong buhay. Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Yes, naipasa po yan simula nung kay Adan hanggang sa atin, hanggang sa kasalukuyan. Kaya manunumbalik lang ang relasyon natin sa Diyos kung tayo ay tatanggap sa Panginoong Jesucristo. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Hindi sa lahat ng pagkakataon, guys. Tandaan niyo yan hindi sa lahat ng pagkakataon. Let's say merong isang Muslim, okay, Muslim siya. Just because hindi niya natanggap si Kristo bilang personal Lord and Savior, kagaya ng aral ng born again, wala na siyang kaligtasan. Let's say wala siyang naging aral na natutunan patungkol sa Kristyanismo or yung doktrina o aral ng Iglesia Katolika. Just because wala siyang natanggap na ganon or wala siyang napakinggan, hindi na ba siya dapat maligtas dahil wala siyang naging, connection sa ating Panginoong Jesucristo? I beg to disagree, hindi po ganon. Kahit ang aral ng ating simbahan, hindi ganon. Okay? Meron pong ililigtas ang Diyos kahit nasa labas siya ng simbahan, hindi na born again, pero gumagawa ng kalooban ng Diyos. Okay? So, wag tayong mag-conclude or mag-interpret na definite na kailangan matanggap si Kristo kasi merong iba hindi nakatanggap kay Kristo pero maliligtas. Merong iba na hindi nakaranas ng Christian dispensation, hindi naabutan yung Christian dispensation, and yet maliligtas sila. Yun yung mga dapat na tignan natin na circumstances. Kasi kapag hindi, judgmental lalabas tayo niyan, masigit pa tayo sa Diyos. Okay? Magiging parang legalistic tayo, mga kapatid. Anong patunay? But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Nakita? Self-interpretation lang niya yan, mga kapatid. Pag binasa natin yan, hindi dapat natin i-interpret yan as para bang definite na kailangan matanggap si Kristo kasi what if yung iba hindi natanggap si Kristo. Yun yung dapat nating i-consider. Okay? Yun ang dapat nating consider. And that's the essence ng pangangaral ng ating simbahan. At least maaralan sila, magkaroon sila ng idea about sa Kristyanismo, magkaroon sila ng idea about sa ano yung aral ng Panginoong Jesucristo dito sa ating simbahan, sa kanyang iglesia. Kaya napakahalaga nung katesismo, yung pangangaral ng ating simbahan para magkaroon tayo ng effort o yun yung effort ng simbahan para magkaroon sila ng kaalaman sa aral ng ating Panginoon. Okay? But to interpret that the very Bible verse na binasa niya na kailangan matanggap nating lahat at merong hindi nakatanggap, ibang usapan na po yun, mga kapatid. Mali na yon. Magiging judgmental tayo pag nagkataon. Kagaya nung nakausap ko dati nung na born again,
nung tinanong ko siya, sabi ko, paano yung mga Aita na hindi naabutan ng pangangaral ni Kristo? Kasi may Aita na dito sa atin thousands of years ago pa, no? May Aita na po dito sa atin thousands of years ago pa. O paano yun, hindi nila natanggap si Kristo? Hindi sila nakabasa ng Biblia, hindi sila napangaralan about sa Kristyanismo. Saan sila pupunta? Sabi nung kaibigan kong born again, alam nyo kung saan? Sa impyerno daw kasi hindi daw nagkaroon ng pagkakataon na tanggapin si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior. The very moment na sinabi niya na yon, ang naisip ko kagad, napakalupit ng aral nila. I don't want to interpret it na napakalupit ng Kristo nila. More on, ini-interpret ko yung sinasabi niya na napakalupit nung kanilang aral. Napakalupit nung doktrina nila. Because just because hindi natanggap yung kanilang yung Kristo bilang personal Lord and Savior, dapat punta na kagad sa impyerno. Hindi po ganon kalupit ang Diyos. Mana pa yung aral at interpretation nila sa Biblia, ganon kalupit. Pero ang Diyos hindi ganon kalupit. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na malaman natin kung ano yung tamang interpretation, kung ano yung tamang pagkaunawa sa mga talata sa Biblia. And pinaka-the best na magagawa natin, matuto tayo mula sa Iglesia Katolika, sa nakakaalam ng mga aral ng Iglesia Katolika. Natin, but as many, sino yung many? Tayo yan na mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Receive Him. Sino yung Him? Yan ang Panginoong Jesucristo. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, anong nangyari sa atin? To them gave He power to become the sons of God. Binigyan tayo ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Diyan pa lang tayo naging anak ng Diyos. Yan yung tinatawag na born again. Bakit? Dahil tayo ay pinanganak na sa laman. At ang Diyos ay hindi laman kundi espiritu. Kaya kailangan din naman natin ipanganak sa espiritu para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Ano yung relasyon na nabuo? Tayo ngayon ay naging anak ng Diyos. At siya ngayon, ang ating Ama. Sana naging malinaw po sa inyo ang ibig sabihin ng born again. Maraming salamat po and God bless you all. And that's the essence of religion, mga kapatid. Tayo'y naging anak ng Ama, naging ama natin ang Ama. Nagkaroon tayo ng bond. Nagkaroon tayo ng relationship, and that's the essence of the religion. I'm referring sa essence of religion na hindi sa sekta o samahan. So hindi mo po pwede sabihin na hindi kailangan ng religion, hindi kaliligtas ang religion. Napakalaki ng involvement ng religion. Mapasekta man yan in a essence of sekta or in a essence of spiritual side. So again, final clarification ko to para sa akin ha. Hindi tayo agree dun sa may tanong. Hindi natin dapat magkaroon na i-compete yung sarili natin mga Catholics laban sa born again because we do believe may possibility may maligtas ng born again. I do believe in that because at the end of the day, ang Diyos ang mag-judge, hindi tayo. Okay? Affiliation mo. Sige, Caberno, kayo naman po. Oo, naalala ko lang pala, Brother Gabriel, yung nung merong nag-invite din sa akin sa born again, tinanong ko siya, sinabi ko na personal Lord and Savior ko na si Jesus Christ. Pwede ba kung hindi na mag-attend sa inyong Bible study? Kasi ligtas naman na to. Di ba? Di ba ganun? Kasi sabi niya di ba, Brother Gabriel? Yes. Tinanggap mo na si Kristo bilang personal Lord and Savior. Ligtas ka na nun, di ba? Pero alam niyo, Kaburnok, naalala ko tuloy yung yung cell leader ko, no. Natutunan ko sa kanya yung ganitong pangangatwiran. Kasi yung naaniban ko naman talaga, Kaburnok, hindi naman sila once save always save. Yun naman ang kagandahan doon, Kaya walang masyadong walang kademonyohang aral na once saves, always save. Pero ganito yung katwiran. So, tinanggap mo na daw si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior. So, kumbaga daw sa poste daw ng kuryente, naiilawan ka na daw ng poste ng kuryente. Ngayon, nasa ilalim ka na ng ilaw. So, pwede daw mawala yung kaligtasan mo kung lalayo ka kay Jesus Christ. Yun naman yung kanilang kanilang tawag doon, interpretation. Kaya nga, dito ko na-realize na ang hirap mapaanib dyan sa sekta na yan, Kaburno, kasi since na meron silang interpretation, hindi sila nagkakaisa ng interpretation, and yet they call themselves as born-again Christian. They call themselves na meron silang relasyon sa Diyos, and yet meron silang definition ng kanilang Diyos. Yung isa, once saved, always saved. Yung isa, kailangan mong ingatan yung kaligtasan mo. Kasi wala daw yung kaligtasan. Mas mainam siguro na dito talaga ako sa Iglesia Katolika na nagbalik loob ako dito. Kasi dito sa atin wala tayong aral na ganoon, mga kapatid, na once saved, always saved. Kailangan natin ingatan ng kaligtasan natin, mga kapatid.
And dito sa Iglesia Katolika, naniniwala tayo na sa tatlong bagay na to. Number 1, niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng bautismo, no? Naligtas tayo sa original sin, okay? And then next, patuloy tayong nililigtas ng Diyos sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Sinisave tayo ng Diyos. And then, ang pinakamahalaga sa lahat, pagdating ng paghuhukom, kung tayo ay nakasunod ng mabuting-mabuti sa Panginoon, lumaban tayo ng mabuting pakikipaglaban. Sabi nga ni San Pablo, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Nagkaroon tayo ng magandang katapusan, magandang finish line, at nakaharap natin ng Panginoon Kristo, ililigtas naman niya tayo sa paghukom. Ayan. So, tatlong kaligtasan ang pinag-uusapan natin pagdating sa Iglesia Katolika. Again, wag niyo tong kakalimutan. Hindi tayo kagaya ng born again na instant noodles ang kaligtasan, mga kapatid, ha? Malawak ang kaligtasan sa atin. Pero bibigyan ko kayo ng glimpse ng aral ng Iglesia Katolika. Number 1, niligtas na tayo sa bautismo. Number 2, patuloy tayong nililigtas ng Diyos. At sa number 3, kung tayo'y makakasunod sa kalooban ng Diyos, mamumuhay ng karapat-dapat sa kalooban ng Diyos hanggang sa katapusan, at makita natin yung Panginoong Kristo sa paghuhukom, tayo'y huhukuman, ililigtas din tayo ng Panginoong Kristo. Yun yung kaligtasang pinag-uusapan dito sa atin. Okay? Yung pagiging born again, isang part lang po yun. That is initiation. Kaya nga, yung born again po, mga kapatid, kasama yon sa tinatawag nating sacrament of initiation, mga kapatid. Kasi part yon ng pagiging Kristiyano natin, or yung Christian initiation, para mapaanim ka sa iglesia or sa sambahayan, or yung pagiging Kristiyano mo, maging Kristiyano ka, part ang pagiging born again. So sa mga Katoliko, tayo po ay na-born again. Pero hindi natin yung binibigyan ng malaking emphasis, kapatid, kasi mas maganda na tawagin pa rin na Catholic. I'm a Catholic. I'm a Christian, yan. Rather sabihin natin na born again Christian tayo. Mas masarap na sabihin Catholic or Christian lang. Kasi Catholic because we are universal. No? In fact, nakaabot ang ating simbahan sa iba't ibang bahagi ng mundo, at syempre mas marami tayo pagdating sa miyembro. And Christian because we are follower of Christ. In fact, hindi pa lumalabas yung mga sekta na yan, kahit pa yung sekta ni KL Ministry na yan, nag-i-exist na po ang ating simbahan. Follower na po ni Kristo yung ating simbahan. And good news, si Kristo mismo ang founder o nagtatag ng ating simbahan. So, maraming salamat po sa panonood, mga kapatid. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Karunungang Katoliko, together with my partner, Kabernok ng Factbusters PH. Ingatan nawa tayong parati ng ating Panginoon.